I will not stay silent. Hello? Pwede bang meron tubig dyan? I will not stay silent. Amen? Hindi yan yung isa-silent mo yung phone. Ang ibig ko sabihin, we as believers of the Lord must not stay silent. Especially if you believe with all your heart that the Lord has in store for you great things. Amen? Sa mga taong pinagkatiwalaan ng Panginoon ng sobrang laking misyon, ng sobrang laking gagawin dito sa mundong ito, kailangan hindi tayo maging tahimik lang. Hello? Hindi tayo pwedeng maging tahimik lang. Sa binasa kanina ni Ate Megan, babasahin ko ulit sa inyo. This is the main verse. Sabi ng 2 Kings chapter 5, verse 1 until doon sa mga sumusunod. Ang sabi niya dyan, Now Naaman, the commander of the army of the king of Aram, was a great man in his master's sight and highly regarded for through him the Lord have given victory to Aram. And he was mighty man of valor, but he was a leper. At this time, the Arameans have gone out in a band and had taken a young girl from the land of Israel. She was serving Naaman's wife. She said to her mistress, "If only my master would go to the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy." So magsesentro tayo sa ating discussion ngayong umaga sa buhay ng slave girl na walang iba kundi yung binabanggit dito sa passage na ito. Again, ulitin ko, anong sabi niya dito? A slave girl. Meron pong binanggit po dito na isang aliping kabataan. Hindi po siya matanda, hindi po siya professional. Ang sabi po dito ay isa pong slave girl. Isang tawag dito, kung tutuusin ay isang tawag dito, inosente pa na kabataan. Pero yung buhay niya, although in the Bible, hindi masyadong mahaba ang discussion tungkol sa kanya or a mention of the life of this little girl. Pero itong little girl na ito, sasabihin ko sa inyo, isa siyang history maker ng Panginoon noong panahon na yun. He made history happen. It was recorded in the scriptures kung paanong naging napakalaking instrumento ng Diyos ang bata na ito. And I believe we can learn from this little girl. If you remember, one time, si Pastor Abraham, nung bumisita sila dito sa isa sa mga Sunday service natin, si Dr. Abraham, sinare niya yung tungkol sa little girl missionary. Pero habang pinapakinggan ko ulit ito for how many times na sineshare na yan sa GBS, the Lord spoke to my heart. Ito yung kailangan ayusin ng mga Kristiyano ngayon. Sapagkat maraming mga Kristiyano ngayon tahimik, nandun na sa isang tabi. Hindi ko naman sinasabing masama yun, pero bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi tayo dapat maging tahimik. Kailangan we need to open our mouths and declare that there is a God that we are serving. Amen? Hindi na ako sanay magsalita ng mahaba. 15 minutes lang. Kaya sabi nung boses ko dahil nasanay ng 15 minutes lang. Time's up na. Okay na ba? Prayer na tayo? Okay? Sabi ng Bible, anyway, balik tayo doon sa message. Talagang grabe na nangusap sa akin itong passage na to. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan, pagbalik ko ng Pilipinas, ito yung maging message na i-share ko. Lord, help me to hear from you. Bakit ba ito yung kailangan naming parinig? Alam nyo, yung pagiging vocal natin, yung pagiging hindi natin tahimik to share the Word of God to others, or what the Lord can do. In this passage of the Scripture, according to the context, the little girl declared what the Lord God can do through the prophet. Diba? Kung paano bang gumagalaw ang Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga lingkod ng Diyos. Amen? And so that little girl was so vocal about it. Kaya yun ang sinasabi ko nga, kailangan lahat tayo, katulad ng little girl na yun, maging vocal tayo sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng ibang tao. Hindi yung para sa atin lang yung blessing ng Panginoon. Pero, andyan pa ba kayo? Marami sa atin, laging may hindrance. Lagi natin nililimit yung galaw ng Lord. We limit what the Lord can do in our lives. Because of our age, or yung ating pong status, yung status natin sa society.
yung kung ano yung resources natin. Kung minsan ang akala natin ang pwedeng gamitin lang, ang pwedeng magsalita lang patungkol sa kabutihan ng Panginoon, patungkol sa kayang gawin ng Panginoon, yung mga pastor lang katulad namin. Kami lang ba ang pwedeng gamitin ng Panginoon bilang mouthpiece ng Lord? Are the leaders the only one qualified to tell about people about what the Lord can do? I want you to know, hindi po ganun. Lahat po tayo ay pwedeng magsalita sa kayang gawin ng Diyos sa buhay ng ating pong mga tao sa paligid natin, pamilya natin, kaibigan natin. Amen? So this morning, that is the center of what we are going to talk about. I would like to encourage every one of you, JHM, okay, lalong-lalo na lahat ng mga miyembro ng pamilya, hindi lang dito sa Alaminos, sa Baguio, Benguet, sa lahat ng dako ng mundo na pinagdala ng Lord sa atin. Dapat hindi tayo tahimik. Dapat very vocal tayo. Dapat sineshare natin, lalo na pag meron tayong opportunity. Merong Diyos na kayang magpagaling. Merong Diyos na nagliligtas. Merong Diyos na bumabago ng buhay. Alam niyo tayo, kung minsan reklamo tayo ng digma, we always complain of what's happening in our nation. We complain about our politicians, our leaders. We complain about a lot of things. Pero we are silent to tell the people that there is hope in the Lord Jesus Christ. We only complain. Pati tayong mga Kristiyano, hindi tayo accepted. Di ba? Yung mga unbelievers ka, complain na ng complain. Tayo mga Kristiyano, complain pa rin ng complain. Alam niyo ang proper way to be the solution in this problem that's happening right now? Christian must learn to tell people that there is still hope. Amen? Hallelujah? There is still hope. In our lives, our country, still there is hope. Meron pa tayong isang pag-asa. Yung pinaka-ultimate na pag-asa natin. Ang pag-asa natin dito sa bansa natin, hindi mga politiko. Dahil sasabihin ko sa inyo, kahit maluklok yung susunod na presidente sa 2028, hindi pa rin ako umaasa na magkakaroon ng pagbabago sa pamamagitan nila. Ang tanging pag-asa natin pag gumalaw ang Diyos sa Pilipinas ng matindi. Gagalaw at babaguhin ang kanilang mga kaisipan. That's the only hope. Para mawala po yung pagiging makasarili ng isang tao na walang inisip kung ano yung mapapala nila bago maglingkod. Kailangan nila ang Panginoon. Yan kailangan natin pag-pray. Pero paano paano makakilala ang ibang tao kung ang ating mga boses, kung ang ating mga bibig ay sarado? Paano malalaman ng kaibigan mo na merong Diyos na bumabago ng buhay kung sarado ang bibig mo? Kung nahihiya ka? Kung pati ang Facebook feeds mo ay walang Bible verses? Kung di, puro kalokohan ang laman ng mga Facebook ninyo, nag-Facebook ka pa. Mas marami pa ang kalokohan, mas marami pa ang kalasuan sa mga timeline natin kaysa yung pagiging Kristiyano dapat natin. Dapat ang laman ng mga Facebook natin ay tungkol sa magandang balita ng ating Panginoon. Pero alam niyo, karamihan ng mga kabataan ngayon, kahit Kristiyano, hindi naglalagay ng kanilang mga devotion sa kanilang mga news, sa mga Facebook live nila, o kaya mga devotion nila, o kaya yung salita ng Diyos, o kaya naman yung mga Christian-related mga posts. Bakit? Nahihiya silang malaman ng mga tao, Kristiyano sila. Bakit kaya? It's about time. Get out. Get out of your cabinet. Amen? Start to speak up. Tell your friends, tell your family about the Lord Jesus Christ. That He is the hope. When there's nothing, there is already a solution for your problems. There is a hope. There is an answer. Sino yung answer? Si Lord. Kaya, ang number one na kailangan natin i-battle dito, lalong-lalo na kayong mga kabataan, hindi po hadlang ang ating edad sa pagbabahagi ng magandang balita. Hindi po hadlang. Our age is not a hindrance. Sabihin mo yan sa katabi mo, age is not a matter. Okay? Age is just a number. Amen? Pati mga senior citizen, makinig kayo mga nanay. Alam ko mas matanda kayo sa akin. At mahal na mahal ko kayo, pero makinig kayo ngayong umaga. Amen? Han na kayat nga sa uwan,
nga bakit ken lakay tayon, hantayo nga mabalin, kay ibaga, itidado mga tao, nga dati Diyos tayo, nga nang balbali, o iti pa nagbiag tayo. Age is not a hindrance. Huwag nyo sasabihin kay Pastor, matanda na ako. Hindi ko na po pwedeng sabihin, hindi na ako pwedeng sumama sa outreach, hindi na ako pwedeng mag-ministry. Apay? Tanong ko sa inyo, sino sa inyo dito yung merong pangipin? May ngipin pa? May ngipin pa ba kayo? Sino sa inyo dito yung nakakapagsalita pa? Amen? Sino yung nakakapag-isip pa ng maayos? Wala pang Alzheimer's. Wala. Diba? So, ibig sabihin, hindi tayo exempted to tell about God's goodness. Tingnan niyo po ito. Sabi ng 1 King o 2 Kings chapter 5. Look at this. This is the very example that I would like you to see. Sabi niya, at this time, the Arameans had gone out in band and had taken a young girl from the land of Israel. She was serving Naaman's wife. Sabi niya dyan, she said to her mistress, if only my master would go to the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Kaya yan, sino yung sinasabi niya dyan? A young girl. Batang babae. Ano? Hindi po siya matanda. Hindi po siya pastor. Hindi po siya propeta. Hindi po siya Bible School graduate. Hindi po siya graduate ng SOTL. Pero sabi ng Bible, he is a young girl. Pero itong young girl na ito, he spoke out about what the Lord has done in the lives of many people, that there is a prophet that is being used by the Lord who can perform miracles. Anong ibig sabihin nun? Sa konteksto natin, ginamit nung bata yung kanyang boses na sabihin. Hindi niya inisip, bata pa ako, hindi sila makikinig sa akin. Di ba kung minsan ganyan tayo? Inisip natin, bata pa ako, baka hindi naman ako pakinggan. Sino makikinig sa isang bata? Hello? Siguro mag-aaral muna ako sa SOTL bago ako mag-share. Kung minsan ganyan ang isipan natin, hindi po. Ano ba yung sinare ng bata? Napakasimpleng mensahe. Ang simpleng mensahe ng bata ay ganito. Merong propeta sa Israel na ginagamit ng Diyos at naniniwala siya by faith, that the prophet who is serving God can cure the leprosy. Ganun lang ang message. Napakasimple. Hindi siya masyadong theological. Hindi na kailangan pa magtapos ka ng Bible seminary para sabihin nyo sa iba. Pero bakit hindi natin nasasabi sa iba na merong Diyos na nagbago ng buhay natin? Alam niyo ba kung bakit nasabi ng bata yan? Kasi nakita niya na yung propetang ginagamit ng Diyos sa Israel ay ginagamit ng Diyos para bumago ng buhay, mag-perform ng miracle. Nakita niya. Eyewitness siya. Kayo ba? Tanungin ko nga yung mga nandito. Nakaranas na ba kayo ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin? Sino sa inyo? Taas ang kamay. Meron ba kayong mga testimony ng mga ginawa ng Lord sa buhay natin? Hello? Taas ang kamay. Wala? Wala ba dito nakaranas na ng mga blessing na si Lord ang dahilan? Ako, I'm standing before you because bakit malakas ang loob ni Pastor na sabihin, mag-testify sa inyo? Because ako po ay isa sa mga taong binago ng Diyos. Amen? Bakit ako naniniwala dito sa sinasabi ng salita ng Diyos? Kasi naranasan ko. Hindi dahil nabasa ko. Naranasan ko. Amen? Naranasan kong pagalingin ako ng Panginoon. Hindi dahil uminom ako ng gamot. Pinagaling ako ng Panginoon dahil sa pananampalatayang ipinagkaloob ko at pinagkatiwala ko sa Kanya. I believe that He can heal me. Nung may nagsabi sa akin, nung pinanghawakan ko, naranasan ko sa buhay ko. Kaya, ina-challenge ko rin sa ang bawat isa sa inyo, do not let your age be a hindrance for you to speak out. Kahit mga kabataan ngayon, pwede na kayong mag-speak out about your faith. Amen? Use your social media. Tirigat na maggamin. Magkakadwa kayo, nagitip friends yung hanga na mati, ay at ipagtutungtungan nyo, kalukwan. Kasaluda nga, patyan kayo nga, patyan na kakad, paparehas kayo na lang ipagtutungtungan. Diba? When was the last time
that you gather with your friends and you talk about the Lord Jesus Christ and what the Lord Jesus Christ has done in your life. Wala pa. Alam niyo kung bakit? Kasi ang iniisip niyo. Kasi pag sinabi ko sa kaibigan ko, pakapagtawanan lang ako. Lagi na lang ganyan ang iniisip natin. Baka hindi niya na ako pansinin pagka sinabihan ko, pag sinare ko yung Word of God sa kanya. Bakit lagi na lang ang binibigyan natin ng diin o binibigyan natin ng halaga, yung sasabihin nila, kung ano yung akala natin sasabihin nila. Baka naman, subukan mo kaya, baka imbis na yun ang mangyari, ang sabihin sa'yo, friend, salamat, ang tagal-tagal ko nang hinihintay na invitein mo ako sa church. O kaya naman, ang tagal-tagal ko nang gustong marinig yung ginawa ng Lord sa buhay mo. Finally, sinabi mo na rin. Amen? Hindi naiintindihan mo ba kayo? Nakakatulong ba ito sa akin, sa inyo mga kapatid? I will not stay silent. Pwede bang sabihin natin yung sabihin mo sa kanila mo, I will not stay silent. Yun na yung ginawa ng Lord sa church natin. Bakit tayo mag-celebrate mula yung ating ika-5 taong anibersaryo? Supposed to be, nag-celebrate na tayo noong April. Kaya lang hindi pa tapos yung pinapagawa nating church ulit. Pinapaganda kasi natin. Kasi nararapat lang na si Lord ay ganun dapat kaganda yung lugar ng pinagsasambahan. Amen? Mula sa kawalan, ngayon, anong ginagawa ng Panginoon sa atin? Pinaparanas natin. One day, God willing, in God's perfect time, naka-air condition na kayo, hindi na air continuous. Tingnan nyo? Pati yan, hindi nyo kayong paniwalaan. Paano kayong i-honor ng Lord yung faith ninyo? Yung ganyang faith lang, hindi nyo pamapanapalatayanan. Pagkasabi mo, naniniwala ka ba? Na sa susunod na mga linggo, mag-worship ka sa isang air-condition na worship center. Tingnan nyo yan. Kaya kung minsan, nagtataka ako kung talaga bang nagpupunta kayo dito dahil naniniwala kayong may Diyos o nandito lang kayo dahil meron kayong kailangan sa mga tao dito. Hello, I will not stay silent. I don't care what you think. Kahit mawala ka pa dito, wala akong pakera. But if you are here because you believe that there is a God here, you will not leave. Right? Because there is a God that we serve. Amen? And He is the reason why I serve. Amen? And because of that, that will be your encouragement to tell people about what the Lord is doing in my life. The Lord has changed me. The Lord has helped my family. The Lord has saved me. The Lord has performed miracles in my life. Tama ba? Hindi yung iniisip ng ibang tao. Yung iniisip ng Lord. Anong iniisip ng Lord sa ating lahat? Pag nakikita niya yung tumatakbo sa isipan mo ngayon, anong iniisip ng Lord, yun isipin mo. Kung nakikita ng Panginoon yung tumatakbo sa isipan mo habang nag-worship tayo, yun ang dapat isipin mo. Dapat doon kami pakialam kasi nagpunta ka dito dahil kay Lord, hindi dahil kay Pastor. Amen? Dahil ako rin tumatayo sa harapan nyo, hindi dahil sa inyo, dahil kay Lord. Amen? Naintindihan mo natin, mga kapatid, mga history maker ni Lord. History maker ho kayo, hindi ho kayo basta-bastang mga Kristiyano. Kayo po yung Kristiyano na tinawag ng Panginoon na gagawa ng kasaysayan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? And I tell you, you cannot make history for the Lord if you are silent about what the Lord has done in your life. Na wala kang kinakabisihan kundi love life mo, kundi ano mapapala mo. Kung sino ang susunod mong uutangan. Hello? Subukan nyo ito mga kapatid. Gusto nyo bang maranasan yung hindi ka na talaga magkukulang? From this time on, simple lang kapatid, ang gawin mo, maglingkod ka ng tapat kay Lord. Baguhin mo yung purpose mo kung bakit ka nagpupunta ng church. Si Lord ang dahilan kung bakit ka nagpupunta. Kita mo, yun hindi yung kayang gawin ng tao mararanasan mo. Ang mararanasan mo yung kayang gawin ni Lord. At pag si Lord ang gumalaw, alam nyo ba nakapunta ako ng South Korea na hindi ako gumastos ng kahit anong sentimo? 2 linggo ako sa South Korea, hindi ako pumayat. Kahit wala akong binibiling pagkain, kumakain ako. Bakit kaya? Dahil sa purpose ng Panginoon sa buhay ko. Yun ang sikreto ni Pastor. Amen? Hallelujah!
Umuwi ako, ang asawa ko, hindi ko kayang bigyan ng regalo yan. Sa totoo lang, nagtataka siya, meron akong regalo sa kanya nung umuwi ako. Dahil hindi ako yung klase ng tao na kapag bumabiyahe, meron akong iuuwing pasalubong, hindi ako yung ganong klase ng tao. Pero umuwi ako, may pasalubong ako sa asawa ko. Alam niyo kung bakit? Kasi may nagbigay sa akin ng pampaganda kasi sabi nila, napakaganda pala ng asawa mo, pastor. Sabi niya, your wife, Samonin, is very beautiful, sabi niya. So, ang ginawa noong kapatid na yun na kinausap ng Lord, kasi gustong pagpalain ang buhay ng pastor niyo. Kasi kasama ko si Lord, naglilingkod ako kay Lord. Dahil naglilingkod ako kay Lord, nagkaroon ng halaga yung buhay ko. Dati walang halaga, nagkaroon ng halaga dahil kay Lord. Ang sabi sa akin nung isang CEO, may-ari ng isang kumpanya doon sa Korea, siya yung may-ari ng kumpanya. Gumagawa sila ng mga chips para sa Samsung phone ninyo. Yung asawa noon, sabi niya, your wife is very beautiful, Moksani pastor, sabi niya ganyan. I want you to give this to her. 26,000 pesos ang halaga ng pasalubong ko na yon sa aking magandang asawa. Kung ako lang yon, hindi ko kayang ibigay sa kanya yon. Pero buti na lang, dahil sa purpose ng Panginoon, lahat ng bagay nagiging posible. Amen? Tingnan mo ngayon, ang ganda-ganda ng ngiti ng misis ko sa akin. Diba? Dahil lalo sa kaganda, 26,000 ba naman, di ka gumanda doon? Ewan ka lang. Yun daw ang sikreto na magkakaroon ka ng glass skin. Yung uwi-uwi ko na yun, glass skin daw, magiging glass ng skin ng pastoran ninyo. Grabe, no? Pero kay pastor lang, hindi ko bibilin yun. Okay? Iuuwi ko dito, pampapagawa natin ng worship center. Binigay regalo. Naintindihan mo natin yun. So, what I'm telling you, let's continue to speak out for the Lord. Your age is not a hindrance. Hindi po yan balakid. Huwag niyo sabihin na, bata pa ako. Hindi ko pwedeng sabihin ito kahit kanino. Hindi pa naman ako pastor. Hindi po lahat po tayo may kakayanan. Sabihin sa ibang tao kung anong ginawa ng Lord. Hindi niyo naman sasabihin yung hindi ginawa ni Lord. Yung ginawa lang ni Lord. Katulad ng ginagawa ko ngayon, I'm just testifying of what the Lord has done. Pumunta ako ng Korea, may nagbayad ng ticket ko. Meron pang nag-abot sa akin ng tawag dito, ng pastor, panggastos mo kung kailangan mo. Hindi ko nasasabihin kasi baka malos nila yung kanilang pero nakita niyo yun? Dahil sa purpose ng Panginoon. Hallelujah! Amen. Hindi niyo ba nagigets? Pag naglilingkod tayo kay Lord, mararanasan niyo yung hindi niyo nararanasan. Bakit si Lord ang gagalaw sa buhay niyo? So don't be silent of what the Lord has done. Katulad ng little girl na to, titingnan niyo sa may conclusion, makikita niyo yung little girl na ito. Sabi ng ayaw nang umabante nito ang ninyo. Ayaw. Okay? 1 Timothy. Ayaw talaga. 1 Timothy chapter 4 verse 12, pakipuntahan nyo na lang yan. Sabi niya, do not let anyone think of less of you because you are young. Sabi niya, huwag niyong hahayaan na kayo po ay maliitin dahil bata pa kayo. Sabi niya dyan, be an example to all believers in speech. Okay? What you say. Kaya lang. Kailangan pala tuloy-tuloy kasi ang daming side no? 1 Timothy chapter 4 verse 12. Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers that you say in the way you live, in your love, your faith, and your purity. So nakita niyo yun? Kahit sa New Testament, sinasabi, kahit na bata ka pa. Kaya huwag mong isipin na bata ka pa. Amen. Nobody has the right to belittle you, especially in relation to telling other people about the goodness of the Lord in your life and what the Lord can do in their lives as well. Amen. Sa Jeremiah chapter 1 verse 7 to 8, tingnan nito, mas matindi ito, sabi niya, but the Lord told me, do not say, I am only a child. Huwag niyo sasabihin sa sarili niyo, bata pa ako, isa lang akong bata. For to anyone I send you, you must go, and all that I command you, you must speak. Do not be afraid of them, for I am with you.
deliver you, declares the Lord. Age is not a hindrance for you to tell other people about what the Lord can do. Especially of what the Lord has done in our lives. Amen? Sa 1 Samuel chapter 17 verse 3, sabi niya dito, but Saul replied, you cannot go out against the Philistine fighting him. You are just a boy, and he has been a warrior from his youth. Tingnan niyo yung di ba ginagawa ng kaaway? Sasabihin ng kaaway sa'yo, bata ka lang. Kaya kapag naririnig mo, tumahimik ka na lang, wala kang magagawa. Wala ka pang karapatang mag-share, wala ka pang karapatang mag-minister, wala ka pang karapatang mag-testify of what the Lord can do. Parang boses yan ng ni Goliath. Si Goliath, nung nakaharap niya yung batang si David, sabi niya, bata ka lang ba? Anong magagawa mo sa isang katulad ko? Pero according to the passage sa 1 Samuel chapter 17, 45 to 47, anong ginawa dito? Sabi niya dito, but David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin. But I come against you in the name of the Lord of hosts, the God of the army of Israel, whom you have defiled. This day the Lord will deliver you into my hand. This day I will strike you down, cut your head, and give the carcass of the Philistine army to the birds of the air and the creatures of the earth. Then the whole world will know that there is a God in Israel. And so on and so forth. Nakita niyo yan? Alam naman natin istorya, di ba? Yung batang si David, pinataob niya si Goliath. Kaya naniniwala ako, kapag ang mga younger generation natin ay magkakaroon ng kaisipan na katulad ni David, na hindi nahihiya magsalita, na hindi nahihiyang mag-ministry para kay Lord, para itaob ang kaaway sa iba-ibang mga lugar. Makikita niyo yung himala ng Panginoon sa inyong mga buhay. Amen? Lastly, sabi niya, Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 31 years. He did what was pleasing to the Lord's sight and followed the example of his ancestor. Batang hari. Pero kinikilala natin si King Josiah. Amen? Bilang isang model king ng Israel. Bakit? Kasi nga kahit bata siya, nabuhay siya para sa Panginoon. Pero kung meron ngayong katabi dyan na kabataan, sabihin mo sa kabataan na katabi mo, age is not a hindrance. Continue to speak out. Amen? Continue to testify. Continue to tell other people of what the Lord has done in your life and what the Lord can do in their lives as well. Yun lang naman po yung message eh. Tell them, be God's instrument, be the bridge that will bridge those people to the Lord, to the miracle that they can have in the Lord. Tell them, don't be quiet, don't be silent, don't stay silent. Amen? Number 2, na gusto kong alalahanin natin sa pag-share ng testimony natin sa iba, mga taga-JHM. Alam niyo, pagka ginawa niyo yun, bawat isa lang sa inyo makapag-testify sa ibang tao, kita niyo, pagpapasalamatan nila kayo, naranasan nila yung kayang gawin ng Lord sa buhay nila. Ako po, sasabihin ko sa inyo hanggang ngayon, I'm still thankful sa ginamit ng Panginoon sa buhay ko, kaya ako naging Kristiyano. Kung wala yung tao na yon, hindi sana ako nakakilala sa Panginoon. Amen. Kayo ba naalala niyo pa kung sino yung nag-share sa inyo? Meron ba? Naalala niyo pa kung sino? Sino? Sabi nga, banggitin natin yung pangalan. 1, 2, 3. Oo. Tingnan nyo. Ang nakakalungkot nga lang, yung nag-share sa amin, ewan ko lang ngayon sa akin kung aktibo pa. Sa ngayon, yung kay Pastora kasi yung nag-share sa kanya. Wala na ngayon. Hindi, buhay pa siya. Ibig sabihin, wala na sa pananampalataya. Huwag naman kayong gano'n, ha? Hindi sila na natili. Amen? Okay, another hindrance that other people thinks na hindrance sa pag-share. Yung social status. Kamusta yung status natin? Sabi ng iba, kailangan may kaya ka muna bago ka mag-share para pakinggan ka. Totoo ba yun? Eh bakit pinakinggan noong asawa ni Naaman, yung kanyang slave girl, slave lang siya, di ba? Pero pinakinggan. Right? Your social status is not a hindrance. Whoever you are, whether you are a graduate already, you belong to the poverty line, from the elites to the middle class, all of us has the right to share God's goodness in our lives. Lahat po tayo pwede mag-share.
Wala pong makakapigil, wala pong batas na nagsasabi dito sa Pilipinas, lalo na sa Pilipinas na nagsasabi, hindi natin pwedeng i-share yung ginawa ng Lord sa buhay natin. Share po tayo. Amen? Share what the Lord can do in their lives. Katulad ng ginawa ng Lord sa buhay natin. Makita nyo, darating ang araw, magpapasalamat sila sa inyo na paggamit kayo sa Panginoon. Katulad ng babaeng ito, young girl, slave girl, walang may pagmamalaki. Sabi ko nga, she was a slave, a nobody in the society. Yet, he was used mightily for Naaman to experience his miracle. Slave girl. Baka ikaw na yung susunod sa kapitbahay ninyo. Kayo ang magiging instrumento. Sa mga kaibigan ninyo, sa mga katrabaho ninyo, kayong gagamitin ng Lord na mag-bridge out sa kanila, sa Panginoon. Hindi sa relihiyon. Don't share to them religion. Religion doesn't change lives of people. Ang kailangan nila si Jesus Christ, yung bumabago ng buhay. Amen? Hallelujah? Share to them what the Lord has done in your life and you will see. Tingnan mo, sila din, mararanasan nila yun. Acts chapter 20 verse 24 said, "But my life is worth nothing to me unless I use it for the finishing and work assigned by me, by the Lord Jesus. The work of telling others the good news about the wonderful grace of God." Ano yung sabi niya doon? My life is worth nothing unless I use it for finishing the work assigned by the Lord Jesus Christ. You see, naiintindihan niyo ba yung sinasabi ni Pastor kanina? Na walang silbi ang kahit na anong meron ka kung hindi mo ginamit ang buhay mo para sabihin sa ibang tao ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yung purpose ng Lord sa buhay mo, walang silbi. Kaya, may nagsabi sa akin na miyembro ng isang sit natin doon sa Mibahong noon. Sabi nila, "Pastor, bakit yung mga yon hindi naman naglilingkod kay Lord, ang ganda-ganda ng buhay nila?" Kapatid, sabi ko, ang karangyaan, ang tunay na karangyaan, ang tunay na kayamanan, hindi na may measure sa dami ng pera o ganda ng kanilang tinutuluyan. Ang success natin, na may measure yan kung nagawa ba natin yung pinapagawa ng Lord sa buhay natin. Sabi niya raw, tingnan niyo, "My life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned by the Lord Jesus Christ." Ask your neighbor, tanungin mo yung katabi mo, kamusta naman yung pinapagawa ng Lord sa iyo? Nagawa mo na ba? Kaya hanggang ngayon kasi walang nangyayari sa buhay ng iba nating mga miyembro. Kasi hanggang ngayon, 5 years na kayo nag-a-attend ng JHM, hindi nyo pa rin nagigets yung dapat na ginagawa natin. Ang dapat na ginagawa natin, mga kapatid, mag-concentrate tayo, i-fulfill ang purpose ng Lord sa buhay natin. Lobat na. Amen? Kaya makinig na lang kayo. Amen? Hallelujah? So your status is not a hindrance. Kung ang slave girl kayang gamitin ng Lord, kahit na sino kayang gamitin ng Lord. Amen? Hallelujah. May natututunan ba kayo, mga kapatid? Pakitanong mo mga katabi mo, magkikita po ba tayo sa susunod na linggo? Yes, Pastor, anniversary, maraming handa. Oo, 2 baboy yata yung ihahanda next Sunday. Kaya magkikita tayo? Pero sino dito ang merong lakas ng loob na merong pananampalatayang sasabi magkikita tayo next week, Pastor, dahil yun ang gusto ni Lord? Hello? Kung gusto nyo may mangyari sa buhay nyo, habulin nyo si Lord. Yung tunay na blessing darating sa buhay ninyo. Amen? Tunay na blessing. Okay lang. Amen? Amen? Philippians chapter 1 verse 20 to 21 said, "I eagerly expect and hope that I will no way be ashamed, but will have complete boldness, so that now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or death, nor for me to live is Christ and to die is gain." Amen? Sabi ni Pablo, sabi niya ulit sa mga taga-Philippians, "I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed." Wala akong ikakahiya kasi alam ko na ginawa ko ang pinapagawa ng Diyos sa akin. Ulitin ko, pagharap natin kay Lord, hindi niya tatanungin, gaano na ba karami pera mo sa bangko? Gaano ba karaming tao ang nakakakilala sa'yo? Gaano ka ba kasikat? Gaano ka ba kabait?
Gaano na ba karami ang properties mo? Dito sa lupa, may halaga yon. Pero sa harapan ng Diyos, kapag hindi mo ginawa ang pinapagawa ng Lord, walang kwenta lahat ng mga meron ka. Panglupa lang yon, hindi pang langit. Amen? Yun pa ba kayo? Alam nyo yung pastor nyo, wala akong ibang pinagpipray. Sana lahat ng mga taga-JHM hindi magkukulang. Lahat ng taga-JHM umunlad ng buhay. Pero kung uunlad man kayo, mga kapatid, huwag niyong kakalimutan na ang purpose ng buhay natin, hindi yung pag-unlad lang. Kung umunlad kayo, gamitin niyo ang pag-unlad ninyo sa paglilingkod, sa pag-fulfill ng purpose ng Lord sa buhay ninyo. Amen? Kasi ang purpose ng buhay ay maglingkod sa Diyos. Amen? Pero para hindi na tagnuhanod nga mapaay, di takaabay mo, iba naman di takaabay mo, prayer ko naman din, hindi ka magkukulang. Ano? Para hindi ka kulang-kulang. Diba? Sana hindi ka magkulang. Pero huwag mo kakalimutan bakit ba pinagpapala ng Panginoon ng tao. Amen? Kung napapagod ka na sa style mo na yan, no? Yung habol at habol ka ng habol ng mga bagay, hindi mo naman maabutan, si Lord ang yung asikasuhin, tingnan nyo, mararanasan nyo yung hindi nyo kayang maranasan sa pamamagitan ng kalakasan. Number 3, okay? Resources is not a hindrance. Hindi po yan, pag mayaman ka lang o pwede kang mag-share. Pag may estado ka sa buhay, pwede kang mag-share. Hindi, kahit na walang-wala, kahit yung walang-wala na, nakakapag-share. Effective pa nga sila kung minsan. Amen? Hallelujah! May papakita ako mamaya sa inyo. Hindi ko na alam may pa-plus doon. Ano? Pero itong tatandaan ninyo, kung ang isang slave girl na walang-wala ginamit ng Diyos para magkaroon ng miracle sa buhay ni Naaman, naniniwala ba kayo, tayo din kayang gamitin ng Diyos? Amen? Your silence brings nothing. Tandaan nyo yan. Kung mananahimik ka, walang maidudulot na maayos yan sa buhay mo. Wala ka mapapala sa pagiging tahimik. Speaking for God brings you into a new dimension of experiencing what God can do. Amen? Kapag ka tagapagsalita ka, doon yung mararanasan, susuplayan ng Lord ang iyong mga pangangailangan. Kasi tagapagsalita ka ng Panginoon eh. Amen? Tingnan nyo to. Sa 2 Kings, chapter 5, verse 13, doon sa may binanggit ko kanina, yung little girl, ang tawag niya kay Naaman ay master. Talagang slave ang turing sa kanya. Naintindihan natin? Pero tingnan nyo dito, dahil sa ginawa ng babae, itong babae nito, yung young girl na ito, yung mga slave na apektuhan, yung mga slave ng Naaman, tingnan nyo nangyari, sabi niya sa verse 13, Naaman's servants or leaders, sabi niya dito, however approached him and said, My father, if the prophet had told you to do something great things, would you not have done it? How much more then when they tell you, wash and be clean? Nakita niyo yun? Ang gusto kong makita niyo doon yung salitang, My father. Nagkaroon na ng relationship, may pagbabago doon sa relasyon ni Naaman doon sa mga slave niya. Hindi niya na tinuturing yung mga slave niya na mga slave niya kung hindi membro na ng kanyang pamilya. Bakit? Kasi nga yung little girl did not stay silent. Nakita niyo ba yun? Noong naghahanap sila na magpapagaling kay Naaman, ang sabi nung slave girl, Master. Master ang tawag niya. If only my master. Pero dito iba na sa verse 13. Yung mga naglilingkod kay Naaman, ang tawag na nila kay Naaman, hindi na master. Ang tawag na nila, my father. Nagkaroon ng relationship. Bakit hindi na nahimik? Na-elevate mula sa pagiging slave. Although naglilingkod pa rin sila kay Naaman, pero hindi na yung status nila, hindi na po slave. Mga membro na ng pamilya ni Naaman. Gusto niyong umangat? Don't stay silent, my friend. Be vocal. Represent the King of Kings and the Lord of Lords. Speak what the Lord can do to others. Pwede ba tumayo kayo muna sandali? Let me just minister to you. Kausapin ko kayo in a very special way ngayon, mga taga-JHL.